Kami po yung pastor ng Jesus the Great Light Church, Martires City. Kasi Martires City po, Cavite. Opo. Nandito kami upang magkwento ng pinagdaanan po namin. Marahil ang ganda ng mga testimony nila, ibabalance namin dito. Kasi kami talaga nakipaglaban sa baba. So, una, paano ba kami nakarating dito? Bilang pastor at mayroon kaming 3 anak, panay silang mga engineer, nagtatrabaho po sila, maayos naman yung kita nila, pero hindi na sila nagkaroon ng time sa ministry. Monday hanggang Saturday na hapon, trabaho talaga. So, a primary leader po silang 3. So, imagine -3 agad ako. So, I prayed, October 2022, binigyan ako ng Lord ng idea. Ito po yung idea. Start doing something that you have never done before to experience something that you have never experienced before. Yun yung parang pivotal idea na binigay sa amin ng Panginoon. Ito yung natutunan po namin, Bishop Nonon. When God gave a direction, He will always connect you to the right person. I'm referring to Pastor Ronnie Tumakay, my friend. Siya ho yung, nung ibigay sa amin kasi yung direksyon na ito, hindi namin alam kung anong gagawin namin. So ano ba, mangho-hold up ba tayong bangko na hindi pa natin ginagawa? O ano ba? So basta gusto namin yumaman talaga pero hindi namin alam. Kasi umamin kami na kailangan namin yumaman pero hindi alam. So pinakamadali, mag-hold up ng bangko. Bagay na hindi naman kayang gawin. Now, of course, I am 62 years old sa March. So sabi ko, Lord, sana po Lord, inagaan naman ng konti. Pero may promise ng Lord sa akin sa Psalms 91 verse 14, they shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. So dahil po sa salitang ito, nagkaroon ako ng na-revitalize yung energy ko po. Now, ito yung ikukwento ko po. Ito yung totoong kwento sa baba. Paano kami nag-start? Pagkagaling po namin dito, nag-start kami talaga kaagad. Hindi ako papayag na yung apoy dito na nakuha namin, panonoorin po namin hanggang maging abo. So ang ginawa po namin, batch ano po kami, batch 16. No, batch 6. Batch 6. Sorry. Ready ako sa susunod. Batch 6. Nervyos lang yan. I'll be ready for the next. Okay. Now, wala ho kami talagang experience. Alam nyo naman sa atin, how to raise your 12, how to raise 144, how to open cell. Yun lang ang bokabularyo po namin. So imagine, pero kami po ay may sandata na tinanggap dito. At yun ho ay hindi upang panlaban sa kalaban, kundi panlaban sa pag-aalinlangan. Sinustain kami ng Panginoon dahil sa kanyang salita. Now, ang unang ibinigay sa amin ng Panginoon ay yung sinabi ni Pedro na we work hard all night, but because you say so, I will let down the net. Ang dami namin mga failures, but this time we will do it in a different way because of the instructions that we receive from God. Binigyan kami ng Lord ng pangalan, we call it Ascent. May condition para kami i-bless ng Panginoon. My family must be united with one vision. Yung mga anak po namin kasi bata pa lamang sila, isa sa agreement namin walang mag-a-abroad. They are all engineers. Sabi ng mga kapatid ko na sa ibang bansa, Kuya, ayaw mo ba silang papuntahin dito para lumaki ang sweldo? Ito yung confession ko sa Lord. Lord, wala kaming tatanggapin na anumang bagay, maliban ito ibigay mo sa amin. At hindi kami kinakailangan mag-abroad para ito itanggapin namin. So, yun po yung nangyari po sa amin. So, ito yung mapait. Mayroon kaming client, unang client po namin,
Nagtrabaho kami ng 3 buwan, Pastor. Hindi kami binayaran. Ayun. Hindi na nga kami binayaran, babayaran pa namin yung aming partners. So dobleng tama yon. So nagtatanong tuloy ako, Panginoon, ako ba ay pauularin mo o ilulubog mo na ako dito? So yun pa yung aking tanong. Okay? Now, my wife will share, isi-share po ng asawa ko po, yung bitter experience na yon, actually, is to strengthen how resilient we are doon sa aming pong pinapangarap sa buhay. Bago yung sinabi ni Pastor, siguro gusto ko din i-recognize yung every time kasi na nag-exhort si Bishop Nonon sa National Conference, sa offering, kung naririnig po niya, nag-i-stir up palagi yung heart ko. And then yung bang sinasabi ko na ang galing ng amazing si Lord sa buhay nila. No? Di parang nagkakaroon ako din ng desire na sana ganun din kami. Parang ganun. So, kung naalala ni Pastora Tini, one time nag-exhort din siya sa National Conference. And talagang naano ako doon kasi open heaven yung topic niya doon eh. Sabi ko, Lord, parang napaka-possible talaga yung open heaven sa kanila. Tapos pinapakita nila yung mga testimony nila. Sabi ko, ano kaya talaga ang negosyo nila? Parang nagtanong akong gano'n. Akala namin may ginto. Akala namin, sabi ko siguro, ag-aahente sila ng lupa, yung mga gano'n. Talagang wala kaming idea dito. No? Then, nagkasalubong kami o nagkasabay kami ni Pastora Tini doon sa CR, sa BIP, sa Cuneta. At sabi ko, wow, talagang first time ko talagang nadikitan si Pastora Tini. Hiyang-hiya talaga ako, pero nilakasan ko yung loob ko. Kasi hindi naman kami close, hindi naman kami friends sa FB, wala parang gano'n. Nakikita ko lang talaga siya sa stage. No, nilakasan ko yung loob ko. Sabi ko, Pastora, hindi ko naman siya tinanong kung anong negosyo niya. Parang, Pastora, parang ang biglang lumabas sa bibig ko, ipag-pray mo naman ako, gusto ko yung financial breakthrough. Ganon. At maaaring nakalimutan na niya yon, pero talagang pinag-pray niya ako, and naalala ko lang dun yung open heaven. And tapos na yon, no? And then, yun na po yun. After po nun, no, November yun eh. After po, nung pagdating ng January, nagkita na sila ni Pastor Ron. Kaya talagang, kumbaga parang nag-guided talaga na ng Holy Spirit yun. Ayan, kaya naniniwala talaga ako sa mga panalangin ng mga anointed. Ayan. And then po, to continue, mga kapatid, yung sinabi yung kanina, naiyak talaga ako kanina eh. May sinabi yung song leader natin, ano yung pinagpipray ninyo na wala pa, na inaantay ninyo? Alam nyo ba, nag-flashback po sa akin yung 5 millionaires na mayroon po kasing prophetic word sa church to early 2020s. Hindi ko lang eksakto alam kung anong taon yun. Na mayroong magre-raise up si Lord ng 5 millionaires, legit, na member ng church. Eh, yung time na yon, wala namang mga business na mga members sa amin sa church. Mga ordinary lang naman talaga. No? Kaya sabi namin, mangyayari ba talaga yun? Paano yun? Pero hindi mawala yun sa heart po namin ni Pastor. No? At kanina talagang iyak talaga ako doon sa sinabi nung song leader na nag-flashback na, magpasalamat ka na kasi parating na yon. Yun yung po yung nag-flashback sa isip ko na yung 5 millionaires. Kaya thank God doon sa mga kasama namin, mangyayari po talaga yan. Amen. Dumami na, hindi na 5. Hindi na daw 5. Ayan. Pero kaya nga challenge namin yung mga anak po namin kasi 3 sila. So at least kayong 3, isa doon sa 5 millionaires. Yan, di po ba? Ayan. And then, ayun na nga po. So, kaya salamat, Pastora Tini. Naniniwala ako na yung panalangin mo yun. Nagbukas talaga yun sa amin. Na-guide kami. Ayan. And then, so punta na tayo dito. Ano yung, okay. Noong last part ng 2024, in-approach ako ng mga leader namin, elders. In-acknowledge nila yung home office na sila yung pangunahing
kukontribute sa tithes at saka sa church project. In-acknowledge nila. Kasi sa kasalukuyan po, nagtatayo po kami ng church building na mayroong 800 seating capacity. So ang plano namin dati, ipi-pacing namin. Phase 1, Phase 2, and Phase 3. Pero yung ginagawa ng Lord sa home office, hindi namin kinakailangan i-pacing. Tuloy-tuloy na po siya. Opo. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Maliban po doon, ako kasi galing ako ng Cagayan. Cagayan Valley. Cagayan Valley. Ilocano po kami. Tinamaan ng bagyo po yung aming pong bayan. So sabi ko sa mga anak ko, Pastors Month ngayon, pumunta kami doon. We are able to touch 37 pastors. Binigyan namin sila ng magandang barong kasi yung sa amin, sa Cagayan, yung mga pastor po, sinusuotan lang ng magandang barong pag ililibing na. So, binigyan namin sila ng magandang barong and then envelope na kapag binuksan nila, matutuwa sila. Yung ginawa po namin. And also, we went to Catanduanes. Ako po yung taga Siya po yung taga Catanduanes. Catanduanes. Apo. So, yung pipito na bagyo, talagang pong doon sa lugar po namin talaga, maraming mga bumagsak na mga bahay. So, pumunta po kami doon, nagbigay po ng tulong ang home office, inayos yung bahay nila. Ayun po, so yun po yung mga naitulong nung ministry na yon. And then, sa church po ay, sabi ko nga, yung shinare ni Bishop kahapon, kapag wala kang pera, hindi ka, mahina ang leadership mo. Parang ganon, di po ba? Pag wala kang pera. Pero pag may pera ka, malakas ang dating mo. So, ganun po yung nangyari sa amin kasi si Bishop Oriel po, china-challenge po kami, kami po kasi ay nasa national ni Bishop Oriel. China-challenge po kami na mag-alaga kami ng new pastors sa Vision. So, mayroon po kami sa 13 Martires na at least 15 pastors na inaalagaan. At kailangan po namin siyang dalhin doon sa training, sa Dulos, ngayong March. 2 days po yun. No. Sa registration pa lang, 5,000 na yung couples. Tapos, pag sinishare namin sa kanila, parang atras agad sila kasi mga bago pa nga lang talaga sila. Kaya sabi namin, thank God sa mga first fruit. Because of that first fruit ng mga kapatiran, especially po yung mga sa home office, si pastor po ay naitutulong niya yun doon sa mga pastors. Ano po? Kaya, walang reason na hindi sila umattend kasi nga, ayan, if-finance na kayo. Attend na kayo ng training. Yung mga bagong pastors po ito. Ayan po. So sa atin lahat, sa amin nag-challenge ako na dapat yung home office mag-gross sila ng 30 million ngayong taon. Kasi yung 2024 namin kasi mataas yung growth namin. So, ito siguro yung pwede naming sabihin. Lahat na matutunan po natin dito, pag uwi natin sa bahay, huwag na mag-iisip kung anong gagawin. Gagawin talaga siya at huwag kayong mag-aantay ng tutulong. Ang panggagalingan talaga ng tulong, yung Diyos na nagsalita sa atin. Opo. Kaya ito po yung aming pong kwento. Alam ko, dadating yung time, magkukwento rin kayo dito. Kaya dito, sa Diyos ang papuri. Maraming salamat, Bishop Monong. Thank you po. Sa Diyos ang kapurihan. Maraming salamat po.